Sa isang pulong sa Kamara ngayong araw, iniulat ng Forest Foundation Philippines na nangunguna ang Pilipinas sa World Risk Index 2025 pagdating sa banta ng baha. Kaya naman paalala ng ilang kongresista na napapanahon na masugpo ang korupsyon sa flood control projects para sa mas epektibong matugunan ang pagbaha sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, sa mga puntong ito ay katatapos nga lang ng talakayan dito sa Kamara patungkol nga sa tinatawag nilang nature-based solutions para sa climate change. Napapanahon nga ito lalo pat na humaharap ngayon ang bansa sa isa na namang bagyo. Pasado 10:00 ng umaga kanina nang umarangkada ang pulong ng House Committee on Sustainable Development Goals at House Committee on Climate Change kasama ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at non-government organizations. Pangunahin nga nilang tinalakay ang iba't ibang nature-based solutions sa climate change o yung mga hakbang para ibayong maprotektahan at mapangasiwaan ang ating kalikasan sa gitna na rin ng iba't ibang hamon ngayon. Sa ulat ng grupong Forest Foundation Philippines, nakasaad na nangunguna ang Pilipinas sa World Risk Index 2025 pagdating sa banta ng baha. Kaya naman giit ng ilang kongresista, dapat na talagang mapaigting ang pagtugon dito ng gobyerno. Ladies and gentlemen, over the years, we have all come to realize that climate change et al. Cannot be solved by massive infrastructure programs, such as dams to address water security, construction of seawalls to address rise in sea levels, among others. Rather, we need to take sustainable responses to these problems and not add further harm or destruction to the environment in the process of solving a particular problem. Beyond environmental benefits, NBS can also provide sustainable livelihoods for nature-dependent communities and help advance key sustainable development goals, from eradicating poverty and hunger to strengthening climate and ecosystem resilience. Sa gitna naman ng pananalasa ng Bagyong Tino, nagpaalala rin ang ilang kongresista na napapanahon na talagang masugpo ang korupsyon sa flood control projects para mas epektibong matugunan ang pagbaha sa bansa. Paalala pa nila, kailangan ding mas paigtingin ang pagbibigay proteksyon sa ating kalikasan. Well, every time na umuulan, bumabagyo, bumabaha, ay lalong umiinit ang galit ng taong bayan dahil apektado sila, tapos napapaalala sa kanila yung pinsala na dulot ng pandarambong through the flood control corruption scandal. Paalala sa gobyerno, no, na kailangan talaga wakasan ang corruption na ito. Nandiyan na naman, naghahanda na yung mga tulong para sa ating mga nasalantang mga kababayan. Pero bukod dyan, ang pinakamalaking tulong talaga ay yung tunay na disaster preparedness na hindi nakasalalay sa flood control projects na nananakaw lang, kundi dun sa mga nature-based solutions. Pagtatanggol at proteksyon ng ating kalikasan, pagtitiyak na ready ang ating mga communities pagdating sa disaster preparedness, yung climate mitigation measures natin. Naomi, hinggil nga dito sa Bagyong Tino ay tinayak na rin ng ilang kongresista na masusilang binabantayan yung kanilang distrito para nga agad matugunan yung epekto nito, at tiniyak nga nila na nagkaroon na rin ng mga preemptive evacuation lalo na sa mga lugar na talagang nasasalanta nitong bagyong ito para naman hindi masyadong maapektuhan yung ating mga kababayan at maiwasan ang casualties. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.